Alright, welcome dito sa chapter 1 ng CAD 1, AutoCAD Fundamentals Part 1. So before we start the application, basahin ko muna yung learning objectives. So in this chapter, we introduce AutoCAD and discuss the following: the AutoCAD environment or the user interface, the create or draw object commands, the view object commands, the edit or modify object commands, different selection methods, and accuracy in drafting. So yun yung pag-aaralan natin dito sa chapter 1. And to launch the application, it's either double click the icon nakikita nyo dito sa desktop, or right click and then choose open, o kaya naman kung meron kayong icon dito sa taskbar, pwede nyo rin gamitin yun. So I will double click to launch the AutoCAD application. So wag muna natin intindihin to at mamaya i-discuss natin. So just click OK. So dito sa may user interface, ang unang-una natin gagawin is to reset the current profile. So paano gagawin doon? Ang unang command siguro na maitatype ninyo dito sa AutoCAD ay yung options command. So I will type OP para sa options and then press enter. So to execute any command, you should press enter or spacebar. So same effect lang yun. Ayan. So kung nandito na kayo sa options dialog box, punta kayo dito sa may profiles, last tab dun sa mga nasa upper part ng options dialog box. So profiles, and then I will choose unnamed profile. Malamang sa inyo isa lang yung nakalagay, di ba? So okay na yon, unnamed profile, set current, and then dito sa may pinakababang tab sa gawing kanan, click the reset button. So magkakaroon dyan ng warning: you are resetting a profile in use which will reset the state of AutoCAD. Do you want to continue? Of course, yes. So bakit natin ni-reset yung AutoCAD natin? Nang sa ganon ay pare-parehas tayo ng state ng ating AutoCAD. So nasa parang default state tayong pare-parehas. Kaya ang gagawin natin, di-discuss ko isa-isa yung parts ng user interface and then yung mga terminologies. And then nang sa ganon, maging familiar kayo sa mga parts and sa mga commands at kung saan kayo pupunta na tabs, na panels, etc. So I will click OK. And then I'm assuming na pare-parehas na tayo ng state ng AutoCAD, kasi kung nakapag-reset na kayo, nag-reset na ako, o pare-parehas na tayo ng state ng AutoCAD. Okay. So before we start, allow me to discuss the different parts of the user interface. Yung nakikita nyo mula dito sa may upper left hanggang dito sa may lower right ng screen ay part ng AutoCAD user interface. So let me start with the upper part, pababa, nang sa ganon wala akong makalimutan. So unang-una dyan ay yung tinatawag na Quick Access Toolbar. So ang Quick Access Toolbar, itong nakikita nyong mga icons dito sa upper left. Ayan, hinighlight ko. So yan yung Quick Access Toolbar. Ano ba yung mga nakikita natin sa Quick Access Toolbar? So andyan yung buttons like New, Open, Save, Save As, Plot, Undo, and importante yung Workspace, di ba? Ngayon, kung gusto nyo may i-hide or i-display dyan sa Quick Access Toolbar, you can click the arrow down button dito. Lahat ng naka-check ay displayed. Lahat ng uncheck ay hidden. So, ganon. Halimbawa, gusto kong i-hide yung workspace. Currently, naka-check siya. So, if I click workspace,
hindi nyo na siya makikita dito. And then, pag kinlik ko uli yung arrow down, and then I'll check the workspace, ayun, magdi-display na ulit. So, ganun yung ating pag-hide or pag-display dun sa Quick Access Toolbar. So, bakit nga ba siya tinawag na Quick Access Toolbar? Because, ang gamit ng Quick Access Toolbar ay to access quickly dun sa mga file management command or drawing management command like new drawing, open drawing, save drawing. Kasi compared dun sa pupunta ka dito sa may application menu, itong letter A nga pala na to ay yung application menu or file menu. Kaysa pupunta ka dyan, i-click mo and then i-hover mo dito, new, and then choose drawing. So nakailang step ka bago ka magkaroon ng new drawing. So more or less 3, tama? Now, unlike dun sa Quick Access Toolbar, so i-click ko lang outside, pwede ka na mag-click dito ng isang beses. So which means nakatipid ka ng 1 to 2 steps, di ba? So yun yung gamit ng Quick Access Toolbar. Ngayon, punta naman tayo dito sa gawing gitna. Etong tinatawag na drawing title bar, ito. Bandang gitna sa taas, ayan. So ang nakalagay diyan is the current version ng application na gamit niyo. So mine is 2026 and then nakalagay diyan is drawing1.dwg. So explain ko lang kung bakit naka-display diyan yung drawing 1, pwedeng maging drawing 2. So yun yung default naming convention ni AutoCAD kapag yung drawing natin ay hindi pa natin na isa-save. So nakalagay dyan drawing 1, drawing 2, drawing N o kung anumang number yon. And then yung file extension niya is .dwg. Diba? Kung gumagamit kayo ng MS Office applications like Word, ang file extension nun ay .docx, .xls, diba? Or xlx. Mga ganon, or .ppt para sa PowerPoint. So, dito naman sa AutoCAD, .dwg, yung kanyang file extension. And then, gawin tayo dito sa kanan. So, yung nakikita nyo dito sa upper right is the info center. Ayan, lumagpas ako ng konti. So, ayan, info center. So, dyan yung makikita sa info center yung search bar or pwede kayong mag-type ng keyword or phrase and then click the magnifying glass to search. So, halimbawa, meron kayong mga hindi maalala na word or command, pwede nyong i-type yung phrase kung ano yung ginagawa ng command na yon and then bahala na si AutoCAD i-search dun sa web kung ano yung command na hinahanap ninyo. And then, next dun sa search box is the Autodesk account. So, currently, nakalagin ako sa aking account. So, here's my username or yung name na gamit ko. And then, kasunod nyan is the Autodesk App Store. Pwede kayo mag-avail ng mga plugins na tinatawag. May mga free, may mga trial version, and then meron din namang mga charge or yung may bayad. And then, nakikita nyo tong question mark. This is the help icon. May arrow down yan. So, you can select help or online help. Or you can download offline help and then pwede nyo i-access yon kahit wala kayong access sa internet. Okay, and then yung sa AI Assistant, yung last icon dun sa Info Center. So, Autodesk Assistant. So, alam naman natin na nasa age of artificial intelligence na tayo. So, inad ni Autodesk AutoCAD yung AI Assistant dito sa version na 2026. I think 2025 meron na rin yata yan. But I'm not so sure. So, dito sa 2026 meron ng AI Assistant. And then, yung last 3 buttons dun sa upper right is the minimize, restore down, and then close application button. So, nakalagay dyan, minimize, restore down, or
maximize, and then close the application button. So, wag nyo i-click at mag-close yung application ninyo. So, baba tayo ng konti. Let's have the so-called ribbon. So, yung ribbon ay I think hindi naman kayo bago dito sa ribbon kasi kung gumagamit kayo ng MS Office application, same appearance or same interface yung ribbon ng MS Word, MS Excel, at saka MS PowerPoint. So, dyan sa ribbon, meron tayong mga tools dyan or tabs na bumubuo dun sa ribbon ng AutoCAD 2026. So, umpisahan natin dun sa mga tabs. So, ang pagkakasunod-sunod niyan ay una, ribbon, and then sa loob ng ribbon, meron tayong mga series of tabs. So, Home tab, Insert, pwede nyo i-click dun sa inyong mga application or device, Annotate, Parametric, Manage, Output, hanggang dito sa Featured Apps. So, as you click, may mapapansin kayong nagbabago dun sa ilalim niya, di ba? So, yung mga tools or mga icons na nakikita nyo, nagbabago as you click dun sa bawat tab. Ang ibig lang sabihin nun, bawat tab ay task-based. So, kung halimbawa, gusto nyong i-print or i-plot yung project nyo, chances are, makikita nyo yun sa output. Yun, yung plot. Diba? So, ganon. So, iisipin nyo, kung may hinahanap kayong ibang tools or isang tool, ano yung ginagawa ng tool na yon? So, hahanapin nyo dyan sa isa sa mga tab dyan or isa sa mga tabs. Okay. Yung madalas natin gagamitin guys dito ay yung Home tab, Insert, Annotate, View, and then pwede din yung Output. So, yung 5 lang muna na yon dito sa ating 2D. And ang pinakamadalas guys na gamitin dyan is yung Home tab because yung Home tab ay collection ng mga frequently used tools or commands. So, sunod dun sa tab or tabs, di ba? Meron tayong ribbon, then tabs, and then panels. So, sa bawat tab, merong panels. Andyan yung draw panel, modify, annotation, layers, hanggang dun sa dulo, view panel. Okay? So, may mga panels na merong arrow down. Ibig lang sabihin nun, pwede mo siyang i-expand kasi may mga hidden icons doon or command. So, halimbawa, ayan, kinlik ko yung draw panel, yung arrow down. So, may nakita tayong mga different tools, di ba? Now, if you want to freeze or kung ayaw nyo mag-collapse yung draw panel na expanded, pwedeng nyong i-click yung push pin. So, i-click ko yung push pin, and then as I hover away, hindi siya magko-collapse. Pero pagka kinlik ko ulit yung push pin para i-unpin, pag nag-hover away ako, magko-collapse na yun. So, ganon. And then, meron tayong ribbon, tabs, panels, and then, doon na papasok yung mga tools. Sa draw panel, halimbawa, andyan yung line tool, polyline, circle, arc, rectangle, ellipse, and then hatch command or tools. So, ang pagkakasunod-sunod, we have the ribbon, the tabs, panels, and then tools. So, if I say, punta kayo sa Home tab, alam niyo na kung saan pupunta. If I say, Home tab, draw panel, and then click nyo yung line tool, ayun. So, madali nyong ma-access yung command, di ba? Kasi alam nyo kung saan nakalagay. So, halimbawa, i-click daw yung output tab, o click nyo tong output tab, and then choose the plot icon on the plot panel. So, mga ganong instances. Okay. And then, below the ribbon, i-highlight ko ulit, etong drawing or file tabs. So, dyan yung makikita yung iba't ibang drawing or file tabs na naka-open. So, currently, wala tayong masyadong drawing na naka-open dyan. We only have drawing 1. Hindi pa natin na isa-save, di ba? Pero kung mapapansin nyo, may plus icon dyan, pwede kayong mag-click para sa new drawing.
So, if I click, magkakaroon ako ng drawing 2 and then drawing 3. Pagka i-close ko naman yung isang drawing, I can click the X mark or button dun sa tabi ng name ng file tab. So, X mark. Close ko yung drawing 3 and then I'll close the drawing 2. So, balik na lang ako sa drawing 1. Now, pwede din namang pag nag-click ako ng plus icon, pwede kong i-access dito sa may parang hamburger icon na to, or pag kinlik nyo yan, ayun, pwede kayong mag-select ng or mag-navigate dun sa different open drawings. So, mga ganong instances. Ito yung gamit ng parang hamburger icon na yan. Okay? And meron din tayong hamburger icon dito sa lower right, which is the customization button. Mamaya, didiscuss natin yan. Okay, so I'll close again the drawing 4 and 5. So another way, pwede kayong palipat-lipat or cascade dun sa different drawing file tabs. Pwede nyo i-right click yan and then close all other drawings. Nang sa ganon, lahat ng drawings except dito sa current drawing magko-close tulad nung nangyari ngayon. Ayan. Okay? Now, let's proceed to the largest part of the user interface. Ang largest part is the drawing area. Ayan, yung nakikita nyo na yan. Okay. So, ano ang ginagawa sa drawing area? Sa drawing area, syempre, dyan tayo nagdo-draw or nagda-draft ng ating project. Geometry, or sabihin natin kahit gaano kaliit yan or gaano kalaki. So, kakasya dyan because technically, yung ating drawing area ay infinite in size. Now, kung babalikan nyo yung inyong manual drafting, di ba? Limited lang yung inyong canvas doon. So, pwedeng A3 size bond paper or kaya long size bond paper. Kaya, no choice kayo or wala kayong choice kundi i-scale down yung floor plans ninyo, yung geometry ninyo. Dito sa AutoCAD, ang unang-unang gagawin ninyo ay kapag magda-draft kayo, lagi nyong ida-draft yung object ng true size or scale na 1:1 or real life size. Kahit gaano man yung kaliit or gaano man yung kalaki, ida-draft nyo ng true size. Kasi yung canvas ninyo ngayon ay almost infinite in size. Okay. Dito sa different corners ng drawing area, we have some text or some icons. So, umpisahan natin dito sa upper left. So, we have the in-canvas menu or the viewport controls. Highlight ko lang. So, ayan. Meron diyang negative sign, top, at saka 2D wireframe na nakalagay. So, tatlong parang settings dun sa inyong drawing. So, sa 2D, kailangan nakikita nyo tong top view at saka yung 2D wireframe. Kasi pwede nyo yung baguhin, depende kung nasa ang environment kayo, kung nasa 2D or 3D. But since dito sa ating subject ay mostly 2D lang tayo, so one way to check kung nasa tamang orientation kayo is the presence of the top view and 2D wireframe. Okay, so baba lang ako ng isa, or hindi pala, lower left. Tama, lower left. So ito yung tinatawag na UCS icon or User Coordinate System icon. So ayan, nakikita nyo, we have the X and Y axis as our principal axis dito sa 2D. So yung UCS icon, inadapt from Cartesian Coordinate System. So same function, pag nag-i-input ka ng point, pwedeng mapunta sa quadrant 1, positive, positive, quadrant 2, 3 or 4. Diba? Alam niyo naman yung mga sign conventions nun. So, positive, positive, negative, positive, negative, negative, and then positive, negative. So, dyan yung makikita yung mga points ninyo kung nasa ang quadrant. Okay? And then,
Yung UCS icon, wala siyang z-axis because we are not in 3D mode or 3D workspace. Nasa 2D lang tayo. So, most of the time, mag-i-input lang tayo ng points in X and Y coordinates. Okay? So, punta tayo dito sa may upper right ng drawing area. We have the so-called navigation bar. Tapos, idamay na rin natin yung maximize, minimize, and then close drawing button. So, ito, iba yung function na to compared dito sa may naunang minimize, restore down, or close button. Kasi ito, para lang to sa current drawing. So, hindi to maapektuhan yung application mismo. But, etong nasa taas, yung diniscuss ko kanina, pag kinlose natin, damay lahat, pati drawing. Okay, so kung magko-close kayo ng drawing, pwedeng gamitin nyo to or gamitin nyo yung X button dito sa drawing or file tab. And then, dun sa navigation bar, ayan, nabanggit ko, we have several icons like view cube, steering wheel or full navigation wheel, pan, and then zoom, tapos merong orbit at saka show motion icon. Parang 1/3 or dalawa lang dyan yung gagamitin natin dito sa 2D. We have the pan and zoom command or icon. Yung rest, mostly ginagamit yun sa 3D. Okay? So, halimbawa, pag nag-click ka ng view cube, ayan, kinlik ko, ayan, magdi-display yung view cube as top view. Ayan. Also, another way to check kung nasa top view ka ba talaga is the presence of the top face nung cube natin. Ayan, top. And then, meron ka ding top dito. Okay. So, yun yung navigation bar. Ito yung view cube na expanded na. Wala na dun sa navigation bar. And then, sa lower right, wala tayong nakalagay na icon. So, yun ang composition or that comprises the part of the drawing area or the drawing canvas natin dito sa AutoCAD. Now, punta naman tayo dun sa baba. Meron palang hamburger icon din dito sa lower left. Ayun. So, bali tatlo na. Okay, may kanya-kanyang function yun. Next, let's have the model and layout tabs and yung mga icons dito sa baba. Ito yung tinatawag na status bar or status bar kung gusto niyo yung ganung pronunciation, status or status bar. Pwede rin kahit alin sa dalawa. So, yan yung collection of icons na nakaka-affect dun sa ating behavior ng mga drawings natin or commands. So, isa-isahin natin. Ang current tab natin is the model or itong drawing area na to. So, model tab. And then, layout. Layout 1, layout 2. So, hindi na muna natin i-explore yan. Sa chapter 9 or chapter 10 natin i-explore yung layout or paper space. And then, yung mga icons dito, sa gitna hanggang dun sa may lower right, yan yung mga tools or commands na nakaka-affect, ulitin ko, nakaka-affect dun sa behavior ng command natin at saka ng objects. Okay, may mga naka-highlight tulad nung nakikita nyo ngayon, ayan, may mga naka gray out naman, di ba? Ibig sabihin nung naka-highlight in blue, currently naka-on yon. Pag naka-gray out naman, currently naka-off. So, ang gagawin natin guys, para pare-parehas tayo at para hindi kayo ma-overwhelmed, i-close natin yan at saka i-hide natin. Or i-off natin yan, lahat nung naka-on, i-off natin. And then, tsaka i-hide natin yung bawat icons. Okay? Or lahat ng icons pala. Nang sa ganon, kung ano lang yung kailangan natin, tsaka natin i-display. Sa ganong paraan, hindi kayo ma-overwhelm at alam nyo kung ano yung gamit nun, at tsaka ano yung appearance nun, at ano yung ginagawa nun sa drawing or sa command. Okay, so sisimulan ko na. Lahat ng naka-highlight in blue,
i-click ko lang para i-turn off. Ayan. Except, may isang icon dito na hindi natin may off itong graphics config or graphics configuration or hardware acceleration. So, iwanan lang natin naka-on yan. So, walang kaso doon. And then, kapag na-i-off nyo na lahat, okay, maliban dun sa graphics config or hardware acceleration, i-click nyo tong customization button sa ilalim or sa dulo. Ngayon, mapapansin nyo, lahat ng nakikita nyo ay may check mark. Ibig sabihin, naka-display. So, mula dun sa coordinates, pababa, i-uncheck niyo ngayon. And pansinin nyo yung nangyayari dun sa status bar natin. So, lahat ng icons doon, isa-isang naglalaho, di ba? Or, hidden na ngayon siya. Ayan. Hanggang dito sa clean screen. Okay, so nagawa na ba? So I'll just click outside to collapse and then ang natira na lang dito is the customization button. Now, kung gusto nating gumamit ng mga icons, pupunta tayo dito and then isa-isa nating i-check kung ano yung gusto nating gamitin. Okay, yon. Sige. Now, let's proceed to the last part ng ating interface. Pinanghuli ko talaga to because ito yung parang pinaka way natin para makipag-interact kay AutoCAD. So, ito yung tinatawag na command line or command window. Ito. So, yung horizontal na nasa itaas ng status bar. That is the command line or command window. Now, pwede nyong hatakin to pataas. Ayan, ilipat doon sa taas. So, ang tawag doon ay floating state. Ito. Currently, yung ating command line or command window ay naka-floating state. So, meron tayong dalawang state ng command line or command window. We have the floating state. Ayan, pwede nyo ilagay dyan sa baba or ilagay nyo sa taas. So, ang ginagawa ko lang dito ay left click ng mouse and then click, hold, and drag para nang sa ganon, mailipat ko siya ng pwesto. So, i-click nyo lang yung parang handle, ayun yung maraming points, di ba? Tabi ng X mark. Yan. So, ingat kayo, baka ma-click nyo yung X mark. Okay? So, yung pangalawa is the so-called dock state, D-O-C-K-E-D. So, ang dock state ganito. Kapag medyo lumagpas kayo dun sa status bar, ayan, tulad nung nakikita nyo na yan. Ayan, nagbabago yung shape, di ba? Mayroong preview. So, pagka nirelease nyo na yung mouse ninyo, halimbawa, ayan, click, hold, and drag, and then, pag nakita nyo na yung preview na yan, release the mouse button, and then, yan na yung tinatawag na dock state. And, that is my personal preference. Diba? Yan, dock state. Ngayon, kung gusto nyo naman ng floating state, again, click, hold, and drag dun sa handle. O, yan. And then, iwanan nyo na lang na floating dyan sa inyong drawing area. So, may kanya-kanya tayo ng preference. Now, pupunta ako dito sa aking personal preference, dock state. Ayan, tingnan nyo maigi yung sizes ng text. Mamaya, i-modify natin yan, pati yung kulay, at appearance dito sa ating gagawin na susunod. Yung customization ng user interface according to your preference. Okay, ready na? So, unahin natin itong malamang yung sa inyo may mga or merong isang tab na ang nakalagay ay start tab dito. Okay, sa akin kasi wala eh. So, ang susunod na command na ilo-launch natin is the so-called startup command. So, I will type startup. Ayan, makikita nyo dun sa baba. Ito. Diba? Dito nag-a-appear yung itinatype natin. So, ang kailangan ko ay start U. Ayan, start U. Startup. So, I will click
startup, o kaya you can press enter or spacebar to launch the command. At ang sabi dyan is enter new value for startup. So ang default is yung naka-enclose in caret symbol number 3. Ang gusto natin ngayon is yung nakita nyo kanina sa screen nung pag-open ko nung application, di ba? So may nakalagay doon metric, imperial, tapos start from scratch, etc. So yun yung gusto nating makita. So ang gagawin niyo is itatype nyo 1. Pero bago yon, I'll just press escape muna. Ayan, press escape multiple times. Papakita ko lang kung ano yung mag-a-appear na dialog box if I press Ctrl N or new drawing, Ctrl N. So ayan, nag-press na ako ng Ctrl N. So ang magdi-display ay select template dialog box. Ito, tulad nung nababasa nyo sa screen ko. Hindi yan yung kailangan natin dun sa ating drawing or sa new drawing. Yan yung number 3 dun sa startup system variable or command. So i-close ko to, hindi yan yung kailangan natin. Ang kailangan natin is etong gagawin ko ngayon. So again, I will type start U or startup. Ayan, nakikita nyo sa dulo doon. And then I'll press enter. Now enter new value for startup. So I will type 1 and then press enter. Ayan, terminated na yung command pag pindot nyo ng enter. And now if I type or if I press Ctrl N, yan na yung kailangan natin from now on hanggang sa makarating tayo dun sa last chapter ng ating AutoCAD. Okay? So, create new drawing dialog box. Yan yung lagi nating gagamitin. Okay, meron dyang start from scratch. Ayun, default settings. Mamimili kayo kung imperial or metric. So, in our country, Philippines, metric yung kadalasan natin ginagamit, di ba? So, although may mga pagkakataon na gumagamit pa rin tayo ng feet, inches, pounds, o yung mga imperial units, kadalasan metric na tayo, di ba? Millimeters, centimeters, meters, kilometers. And then, meron din tayong mga tabs dito or buttons. Now, if I click use a template, pwede tayong gumamit ng template. At yun yung ide-demo ko mamaya dun sa ating mga exercises, guided exercises. And itong dalawang tab na to or buttons na to, ito yung madalas natin gagamitin. May pangatlo pa yung open. So wala tayong previously open drawing kaya naka-gray out yan eh. So start from scratch and then use a template. So yan yung mga buttons na madalas natin gagamitin. So right now, I'll choose start from scratch, metric, and then click OK. So yung aking drawing 6 ay 100% sure na kung nasa metric environment ako. So I will close drawing 1. Halimbawa, ko-close ko without saving any changes. So I'll click or I'll choose no. And then pwede na ako mag-start dito sa drawing 6 ng aking project or geometries. Ganon. So, tandaan nyo start up. Ngayon, I will type next command, start mode or start M. Ayan, nakikita nyo sa baba. Start mode. And then, I'll press enter. Now, yung start mode natin, meron lang siyang dalawang value or number. It's either 1 or 0. Diba sa number system na binary? Diba meron lang dalawang number doon, 1 and 0. So may ibig sabihin yon sa mga applications. Like pagka 1, pwedeng on, pwedeng true, pwedeng positive, diba? Pwedeng yes, at pwedeng displayed. So, yung mga ganon. Tapos, yung 0 ay kabaliktaran ng mga nabanggit ko. Pwedeng no, pwedeng false, pwedeng negative, pwedeng, ano tawag dito? Hidden, di ba? Kabaliktaran ng displayed ay hidden. So, dito ngayon, yung
default value ng start mode is 1, ibig sabihin, yung start tab natin dito, although yung sa akin ay hindi siya naka-display. I don't know if bakit ganon. But ang current value niya or default value niya is 1. So if I type 0, yan, and then press enter. So yung sa inyo, kung nasundan niyo yung aking ginawa, mag-disappear ngayon yung start tab niyo dito. Okay. So if I press enter to repeat the previous command para mapabilis tayo. So, enter. Ayan. Or spacebar. So, balik ako dun sa new value for start mode. Nasa start mode command uli ako. So, I will type 1. And then press enter. Now, pare-parehas tayong hindi natin makikita yung start tab. Kasi, magte-take effect lang yan if you restart your application. So, subukan kong i-restart So, I will close now. Without saving any changes, and then I will double click to relaunch the AutoCAD application. So hintayin lang natin. Ayan, nakita nyo na. As soon as we set the startup system variable to 1, lagi nyo nang makikita to. And that is a good thing kapag nakikita nyo yan. And then choose nyo lang yung metric and then click OK. Every time yun na kikreate tayo ng new drawing. Ayun, nakita nyo na to. Start tab. Ayan. For the first time na ilo-launch nyo yung application, so makikita nyo tong start tab. Ayan, pwede kayong mag-open ng recently used drawing dyan, or recently created, or recently opened. And then, ayan na. May drawing 1 uli kayo. Now, let me demonstrate again the start mode. Medyo nahihirapan ako So, mag-o-open lang ako dito sa customization, yung tinatawag na dynamic input. Ayan, dynamic input. I-check ko lang pwede kayong sumunod. Dynamic input. So, I will check. Click outside to collapse. Ayun, yung dynamic input. Now, if I click the dynamic input, ayan. Pag nag-type ako ngayon, halimbawa, start M. Ayan, start mode. Now, nakikita nyo na yung itinatype ko dito sa gitna ng screen. Kung nasan yung aking cursor. Tama ba? So, yan yung ginagawa ng dynamic input command. So, sometimes, tinatawag yan na heads-up display because kung saan yung pwesto ng cursor mo, doon ka lang titingin para makita mo yung dynamic input. So, no need to focus your attention dito sa may command line. Pero, minsan, titingin ka pa rin dyan kung hindi naka-on yung dynamic input mo. So, ako, most of the time, naka-open or naka-turn on yung aking dynamic input pagka gumagawa ko. So, yan yung dynamic input. Unang icon dito sa status bar na i-discuss ko or diniscuss ko. Ilan lang yan sa mga icons na i-discuss pa natin sa mga susunod na lessons. Okay? So, continue ako dun sa start mode. I will press enter. Pagka nakita nyo na yan, ang ginagawa ni Autodesk AutoCAD ay yung tinatawag na autocomplete. Tsaka magsasuggest din siya ng commands na nagsisimula dun sa mga itinatype mo. Di ba? Hindi lang naman isa yung nag-uumpisa sa word na start. Merong start up, merong start mode. Diba? So, mag-backspace lang ako. Ayan. Ayan, merong start in folder. So, yan yung parang mga suggestion ni AutoCAD. So, if I type start M, nag-iisa lang yon, start mode lang. So, pwede na akong mag-press ng enter or spacebar. So, ayan, ang current value natin ngayon is 1. Now, if I type 0 and then press enter, tingnan nyo yung mangyayari dito sa may start tab natin. O, yun, hidden na siya ngayon. Diba? Pagka yung start mode value is set to 1, magdi-display yon. Pero sa next session na ng AutoCAD niyo, pagka kinlose nyo yan, and then tsaka in-open nyo ulit.
Okay? So, yung aking dynamic input ay pwede kong lakihan yung size para mas nakikita nyo yung itinatype ko. So, subukan ko ulit Start M. O, yan. Mas okay na, di ba? Mas readable kumpara sa kanina. So, I'll press escape. Ang gagawin nyo lang is press escape multiple times to cancel any active or current command. Okay. So, pwede na tayo mag-proceed ngayon dun sa customization. Ano bang gusto nyo kulay ng drawing area nyo? Gusto nyo ba yung dark? Gusto nyo ba yung light? Or gusto nyo yung colorful? So, ang pupuntahan natin ay yung options dialog box. So, I will type OP and then press enter. And then, pupunta ako dito sa display tab. Ayan. Under window elements, kiklik ko yung drop down beside the color theme. Dalawa lang naman yung pwede nyong pagpilian. So, we have light and dark. So, halimbawa, light. And then, I won't click OK, but kiklik ko muna apply. And ano yung nagbago? So, yung ating quick access toolbar, ribbon, and then drawing file tabs affected nung light dark theme. Pati itong status bar natin, di ba? So, yan yung affected part kapag ka light color theme tayo. How about gusto nating palitan yung kulay ng drawing area? Ito, yung nakikita nyo sa background ng options dialog box. Sir, dark pa rin. Gusto ko katulad ng ribbon ko or katulad ng kulay ng aking upper at saka lower part ng interface. Light. So, dito tayo pupunta sa Colors tab. Baba lang kayo ng konti. Colors tab. Click nyo. And then, meron tayong tatlong columns dyan. Under Context column, we have 2D model space. Make sure selected yon. And then, sa interface element column, yung uniform background, that is the element na gusto nyong baguhin. So, uniform background, and then under color column, ayan, kiklik nyo tong drop down. Halimbawa, gusto ko ng white. Ayun. May preview ngayon tayo dito sa bandang ibaba. Diba? So, yung uniform background is white. Yung crosshairs, how about yung crosshairs? Now, suggestion. Kung gusto nyo makita yung crosshair or crosshairs, ito yung yung vertical lines tsaka horizontal lines kanina, tsaka yung may square sa gitna. That is your crosshair or crosshairs. Kung gusto nyo makita yon sa white background, ayan, balikan ko lang uniform background, white. Kung gusto nyo makita yung crosshairs, select nyo yung contrast na kulay. Diba? Kung light background, dapat dark color yung crosshairs. Kung dark background, light color dapat yung crosshairs. So, dapat in contrast yung kulay nila. Okay. So, okay sa akin tong black kasi white yung aking background. Parang ganong situation. Now, yung pangatlo is the viewport control. Ito yung nakita nyong kanina na ito. Yung negative, top, and then 2D wireframe. Dito naman sa preview, ang nakalagay, positive, top, at saka x-ray. So, parehas lang din yon. Dapat, kung white background kayo, dark dapat yung viewport controls ninyo. Or dark colored. So, yun muna ang tatlo na yon. And then, I'll click apply and close. And then, I'll click OK. So, ayan na. Yan ba yung gusto nyo? So, go ahead. Gamitin nyo yung ganyang, ano tawag dito? Kulay. Para sa inyong drawing area, ribbon, and then status bar. Ngayon, one more thing. Halimbawa, sir, gusto kong bumalik dun sa default na kulay. Magre-reset ka ba? Diba? So, kung kulay lang naman yung ibabalik mo, so no need to reset. So, ganito lang yung gagawin nyo. Press enter to repeat options. And then, punta kayo dun sa colors.
And then make sure yung context ay 2D model space, interface element. Halimbawa, yung uniform background, ibabalik nyo sa default. I-click nyo lang tong restore current element. So, click nyo. So, ayan. Back to default color na siya. At wag nyo kakalimutan yung crosshairs. Restore current element. Pati yung viewport control. Restore current element. Parang ganon, di ba? Now, may tatlong buttons dyan. Current element, current context, all contexts. So, pagka restore current context, lahat ng nakapaloob dito sa 2D model space, mare-restore. Di ba? Sa default. So, kung gusto nyo i-restore lahat ng under 2D model space, well, go ahead. Di ba? Click nyo yung restore current context. Pagka restore all context, lahat ng nandito sa context column mula 2D model space hanggang dun sa plot preview, mare-restore sa default settings. So, kayo na bahalang gumamit ng tatlong buttons na yan. Siyempre, according to your preferences. And then, meron din dyang restore classic colors, yung mga previous versions ni AutoCAD, di ba? Yung mga previous releases, yung mga medyo may katagalan na, gusto nilang, mga matagal nang gumagamit ng AutoCAD, gusto nila yung classic colors. So, pwede nilang gawin or ibalik yon using this button, Restore Classic Colors. So, I'll click Apply and Close, and personally, I like the dark background or any dark background or color because it reduces eye strain. Medyo parang maganda sa mata pagka medyo dark yung kulay. Para sa akin pero kung sa inyo okay yung light colored at hindi naman na-stress yung mata nyo, well, then go ahead. Use that color or background or any combination of light colored na gusto nyo. Now, hindi ko na ibalik itong color theme. So, no problem. Babalik lang ako sa display and then color theme. I'll choose dark and then click OK. So, ayan na. So, that is my personal preference. Now, kung napapansin nyo tong cursor ko, pwede ko rin baguhin yung size niyan, baguhin yung kulay, at pwede ko ring ibalik sa default. So, parang ganun parang ganun yung ginawa natin kanina sa mga kulay. So, ang gagawin ko, una, meron tayong two parts ng cursor natin. We have the crosshairs, yung vertical and horizontal lines na nakikita nyo, at saka yung nasa gitna, yung tinatawag nating pick box. Okay, sisimulan ko sa pick box. Now, to modify the pick box, yung square na nakikita nyo sa gitna, I will type PICK. No need to type the BOX kasi using AutoCAD's autocomplete, yan na yung command na may execute if you press enter. So, PICK, enter. Now, enter new value for pick box. Ang nakalagay dyan na default ay 7. Now, if I type a 2-digit number, let's say 55, ayan, and then press enter. So, hindi yan tatanggapin ni AutoCAD because meron lang siyang range ng integer na pwede nyong gamitin. That is between 0 and 50. Tama? So, may mga pagkakataon na ipapakita ko sa inyo yung mali. Nang sa ganon, makikita nyo kung ano yung tamang value or tamang range na pwede nyong gamitin. So, 0 and 50 sa pagitan lang nun. Now, if I type 50, enter, so yun yung magiging appearance ng pick box ninyo. Medyo awkward, kasi nawala yung crosshairs. So, halimbawa, ganyan kalaki yung pick box pero maliit lang yung object na isa-select ninyo at saka meron pa siya mga neighboring objects na hindi nyo naman kailangang iselect, madadamay. So, awkward para sa akin yung ganyan. Now, to repeat pick box, press enter.
okay na ako dun sa default na 7. So, enter, type 7, and then press enter. Ayan, okay na. Now, para dun naman sa crosshairs, pwede nyo ring habaan yan or igsian. Diba? So, ang itatype nyo lang ay, can you guess? Kung ang ititype natin sa pickbox ay pickbox, ano naman yung itatype natin sa crosshairs? Now, if you guess crosshairs, mali po yun. Ang itatype natin ngayon ay cursor size or simply cursor. Okay, and then press enter. Now, if I type a 3-digit number, let's say 555, and then press enter, mali na naman yon. Hindi na yan tatanggapin ni AutoCAD because ang range lang na pwede sa cursor size ay between 1 and 100. So, if I type 100 and then press enter, ano yung nangyari dun sa aking crosshairs? So, nag-extend siya horizontally and vertically dun sa size ng aking drawing area. Ang ibig lang sabihin nung 1 and 100 ay percentage na sakop nung crosshair relative dun sa size ng screen. Now, kung ang gamit ko ngayon ay 100, it means yung 100% na lapad at saka taas ng screen ay sakop ng crosshair ko. Or, tama, crosshairs, di ba? Ayan. Now, if I move my cursor, hindi natin makikita or hindi natin ma-witness yung dulo. Di ba? Hindi nyo nakikita yung dulo ng horizontal at saka vertical lines. So, yan yung 100%. Now, actually, this is my personal preference. Kasi nakakatulong yan pagka nagseselect ako ng objects. Okay? Now, dun sa ating mga lessons, hindi ko gagamitin madalas yung 100% ng crosshairs. So, ang gagamitin ko lang, I'll press enter to repeat the cursor size command and then I'll type 25. So, 25 or below, yun lang yung gagamitin ko for the sake of discussion dun sa ating mga lessons para nang sa ganon, nakikita nyo pa rin yung hangganan ng aking cursor. So, I'll press enter. So, yan lang yung 25% ng cursor size ko. Pwede pa akong gumamit ng mas maigsi dyan. Okay? Sige, proceed tayo. Now, sir, how about the colors? Siyempre, may idea na kayo kanina kapag may gusto kayong baguhin, saan tayo pupuntang command? Siyempre, options command. Ayan. So, punta kayo dito sa colors and then under 2D model space context, click nyo yung crosshairs. Diba? Context, 2D model space, interface element, crosshairs. Baguhin nyo yung kulay. Siyempre, click nyo yung color drop down. Let's say, gagawin ko siyang blue. Diba? Makikita ba yung blue sa dark background? So, medyo, para sa akin, medyo alanganin. So, gagawin ko siyang cyan, medyo light. Ayan. And then, I'll click apply and close. And then, okay. So, ayan. Wala namang problema. Okay pa rin naman yung visibility niya. Now, what if meron tayong way para nang sa ganon, yung vertical, ibang kulay, yung horizontal, ibang kulay din, at saka yung pickbox, ibang kulay din. So, all in all, meron tayong 3 colors para dun sa ating crosshair or cursor. Gusto nyo ba yon? Okay, one step further. Press enter to repeat options. Punta kayo sa colors. And then, crosshairs. Lagyan nyo ng tint. Yung X, Y, Z axis. And then, click apply and close. Click OK. So, ayan na siya. Yan ba yung gusto nyo? If yes, then go ahead. Use that settings. Now, ang huli natin para dito sa customization, bago tayo mag-proceed sa exercises,
is itong command line or command window. Babaguhin ko yung kulay din yan at saka yung text. Okay? So, saan ulit pupunta? Options. So, press enter to repeat options kung wala pa kayong ibang itinatype. And then, colors. By the way, yung aking crosshair nga pala, okay na ako dun sa default na kulay. So, babaguhin ko yung crosshairs. Restore current element. And then, pupunta ako dito sa context. Context, i-click ko yung command line. Ayan. Now, yung preview nagbago. So, 4 yung pupuntahan natin dito sa interface element. Una, command history background. Now, kung ayaw nyo nung current color, click nyo yung drop down and then choose color black. Let's say, ito yung gusto nyo. But, ang problema, hindi na natin mababasa yung command history text. No problem, yun yung susunod natin babaguhin. Yung command history text, gagawin ko siyang, let's say, cyan na rin. Ayan, cyan. And then, yung active prompt background, currently naka-white. Yun naman yung gagawin kong medyo dark. Ito, yung kulay nung command history background kanina. Ayan. And then, yung text, gagawin ko namang, hindi ko pala nabago dito. So, active prompt text, yung pang-4. Gagawin ko naman siyang magenta. Let's say, ganyan. Ayan, magenta. So, any color pwede nyo iselect dito. Wag lang yung blue. Kasi mamaya may papakita ko kung bakit pinagbabawal ko yung kulay blue. So, magenta lang or any color. Let's say red. Ayan, kung gusto nyo ng medyo mapula yung inyong text dyan. So, ako, okay na sa akin magenta. Ayan. And then, click apply and close. At click OK. Pansinin nyo yung nangyari dun sa command line ko. Diba? So, nag-iba na siya ng appearance. Mga kulay. Now, yung text naman. Medyo hindi nyo ba nababasa? So, gawa natin ang paraan. Press enter to repeat options. Click tayo or punta tayo dito sa fonts. Paki-click. And then, under command line window font, meron lang tayong limited options to choose from. Dito sa font natin, kung di ako nagkakamali, 13 lang yung pwede nyo pagpilian. So, I'm satisfied with default consolas or consolas. Hindi ko na siya babaguhin. And then, dun sa font style, okay na din sa akin yung regular. But dito sa size, syempre, for the sake of discussion, kailangan nababasa nyo yung mga itinatype ko, di ba? So, I will choose the largest possible size and then click apply and close. Ayun, nakita nyo? Lumaki ng konti yung mga text dito. And bago ko i-close itong options dialog box, take note na dun sa crosshair, pwede nyo rin siyang baguhin dito sa cursor size. Ayan, nakikita nyo, meron siyang slider. Pwede nyo gamitin yan. Or pwede nyo gamitin yung text box. And type your desired value. And then press tab. Wag enter press tab. Sir, saan naman yung pick box? Ang pick box, since ginagamit yon for picking or selection, pupunta tayo dito sa selection tab. And, ayun siya, pick box. And unfortunately, wala siyang text box para i-type yung number. Kaya ang gagamitin nyo lang dito ay parang tatantyahin nyo lang. Halimbawa, ganyan. Diba? I don't know if 7 yan. So, let's try. Click OK. Ayan. Medyo lumaki. So, I'll just type pick box or P-I-C-K. Enter. So, 9 pala. So, I'll type 7. Enter. So, that is my personal preference. Ngayon, kung katulad nyo ako na gusto yung dock state ng command line, may I suggest na yung command history height, wag nyo gagawin ganyan. Wag naman ganyan kataas because mababawasan kayo ng drawing space dito sa drawing area nyo.
So, ang suggestion ko lang, nasa 2 to 3 lines lang. Enough na yon. So, paano baguhin? Just wait for the cursor to change icon. Parang double arrow na pababa tsaka pataas. Tapos, click, hold, and drag the left mouse. And then, medyo paabutin nyo lang dun sa, ayan, hanggang 3 row. O kaya, kung gusto nyo pang madagdagan yung drawing area nyo, 2 rows. So, okay na yung ganyan. So, tapusin ko tong customization and then sa susunod na video ay let's proceed to draw or create object commands. Okay, see you on my next video.